Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis na lagi pong nagwo-worry dahil sobrang malikot o magalaw daw po si baby sa loob ng kanilang tiyan. At ito ay kung masama bang masyadong malikot o magalaw si baby sa loob ng tiyan ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na lagi-lagi pong kulang sa tulog dahil masyadong magalaw o malikot si baby sa loob ng inyong tiyan? Gusto nyo bang malaman kung normal nga lang ba ito o mayroon nang hindi magandang nangyayari kay baby sa loob? Kung ganoon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung masama nga bang masyadong malikot o magalaw si baby sa loob ng inyong tiyan. Ngayong kayo ay buntis na mga sisi, ay alam ko pong excited po kayo laging maramdaman ang mga paggalaw ni baby. Lalong-lalo na po sa ating mga first time ma'am. Alam ko po mga sisi na masaya talaga kayo every time na nararamdaman ninyo ang paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan. Ngunit alam ko din po na minsan ay nag-worry kayo dahil sa tingin ninyo may mga times na masyado lang magalaw o malikot si baby sa loob ng inyong tiyan. Kaya sana ay makatulong sa inyo ang vlog na ito. Nurse Yasa, kailan ko po ba usually mararamdaman ang paggalaw o movement ni baby? Karamihan sa mga buntis ay mararamdaman nila ang movement o paggalaw ni baby about 18 to 22 weeks ng kanilang pagbubuntis. Mahalagang paalala po mga sisi, kapag hindi pa rin po ninyo masyadong ramdam ang movement o paggalaw ni baby sa inyong 22 weeks of pregnancy, ay napakahalaga pong kumonsulta po kayo sa inyong doktor para ma-ultrasound po kayo at ma-check po kung okay nga lang ba si baby sa loob ng inyong tiyan. Nurse Yasa, ano po ba ang mararamdaman ko tuwing gumagalaw si baby? Ang klase ng movement na mararamdaman mo tuwing gumagalaw si baby ay depende po kung ano ang kanyang ginagawa sa loob. Magkaiba po ang bawat babies. May mga babies po na sobrang active at meron din namang hindi masyadong active. Kaya wag na po kayong magtaka kung mas active po ang baby ninyo ngayon kaysa sa baby ninyo dati. Ang unang sensations na mararamdaman mo kapag gumagalaw si baby ay gaya ng pagkakaroon ng butterflies in your tummy. Maaari ding gaya ng swishing, rolling, or a tiny kick. Habang lumalaki po ang inyong baby mga sisi, ay ang kanyang movement ay mas nagiging mas madalas at mas malakas. Nurse Yasa, gaano po ba dapat kadalas ang movement o paggalaw ni baby sa loob? Mahalaga para sa isang buntis na aware ka o familiar ka sa mga pattern ng paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan para alam po ninyo kung normal pa ba ang kanyang paggalaw o hindi na. Ayon sa American College of Obstetrician and Gynecologists, dapat daw ay bantayan ng isang buntis kung gaano katagal mabuo ni baby ang 10 kicks o 10 movements. Ideally, dapat daw ay mabuo ni baby ang at least 10 movement in less than 2 hours. Nurse Yasa, ano po ba ang mga dahilan kung bakit minsan ay hindi ko masyadong maramdaman ang paggalaw ng aking baby? Una, ay you've been super active. Maaring kaya hindi mo masyadong naramdaman ang paggalaw ni baby ay sobrang busy mo sa buong araw. Pangalawa, ay your baby is still small. Pangatlo, ay you just had sex. Pang-apat, ay there is less room in your womb, lalo na sa inyong third trimester. Pang-lima, ay maybe your baby is sleeping. Maaring kaya hindi mo naramdaman ang paggalaw ni baby at a certain hour kasi baka ay tulog siya. Kaya mahalagang aware kayo sa pattern ng paggalaw ng inyong mga baby. Pang-anim ay baby's head is engaged in the pelvis. Pang-pito ay ang low level of amniotic fluid which hinders the free movement of the baby. Pang-walo ay ang obesity which leads to a thick abdominal wall. Pang-siyam ay first pregnancy with tight abdominal muscles. Pang-sampo ay maybe you have an anterior placenta. Mas nahihirapan daw ang isang buntis na maramdaman ang paggalaw ng kanilang baby in early pregnancy kapag sila ay mayroong anterior placenta. Nurse Yasa, paano naman po kung sobrang magalaw o malikot ng aking baby sa loob ng aking tiyan? Normal po ba ito? Ayon sa maternal fetal medicine experts, even growing and developing babies needs exercise. Maaaring expected ng ilang buntis na magmumove lamang occasionally ang kanilang baby. Ngunit ang madalas na paggalaw pala
ay mahalagang parte sa development ni baby sa loob ng inyong sinapupunan. Ayon daw sa research, ang madalas na movement o paggalaw ni baby sa loob ng sinapupunan ay mahalaga dahil inaalaw nito ang mga buto, joints, muscles ni baby na mag-develop properly. Ayon sa mga doktor, ay hindi daw dapat mag-worry ang isang buntis kapag madalas po ang paggalaw ng kanilang baby sa loob ng kanilang tiyan, lalong-lalo na po sa mga buntis na nasa kanilang later part of pregnancy. Dahil nga daw lumalaki na si baby, ay nagiging limited po ang kanyang space sa loob ng inyong tiyan, kaya kahit konting galaw lang po niya ay ramdam na ramdam daw po ito ng isang buntis. Sa madaling salita mga sisi, ayon daw po sa mga doktor, para ma-promote ang healthy bone and joint development ng inyong baby, kailangan nila ang exercise o ang madalas na paggalaw. Kaya healthy at normal lamang daw po ang madalas na paggalaw ni baby sa loob ng inyong tiyan. Nurse Yesa, kailan po ba usually active o magalaw ang isang baby? Una, ay kapag you've settled down for the night. Usually, ang mga babies daw ay active between 9 p.m. to 1 a.m. kung saan ay gustong matulog na ng mga buntis. Pangalawa, when you're nervous. Kapag kinakabahan daw ang isang buntis, ay maaring maging active din si baby. Pangatlo, ay when you've recently eaten. Ang mga babies daw ay usually active pagkatapos pong kumain ng isang buntis. The surge in your blood sugar may give your baby a rush of energy. Pang-apat, when your baby has hiccups. Nurse Yesa, kailan ba ako dapat mabahala at pumunta na sa aking doktor? Kapag napansin po ninyo mga sisi na nagbago po ang pattern ng paggalaw ng inyong baby or hindi po siya masyadong magalaw or less than 10 movement lamang ang nagawa niya sa loob ng 2 oras, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor dahil ang hindi paggalaw ni baby ay isang hindi magandang senyales na mangangailangan ng atensyon ng inyong doktor. Lastly mga sisi, normal lamang po na may mga times po na masyadong magalaw o malikot ang inyong baby. Mahalaga para sa development ng kanilang muscles, joints and bones ang paggalaw na ito. Ang dapat po ninyong bantayan mga sisi ay kapag bumaba po ang movement ni baby sa loob ng inyong tiyan. By the way, trust your instincts mga sisi. Kapag sa tingin po ninyo ay meron ng hindi magandang nangyayari kay baby sa loob ng inyong tiyan, ay huwag na po kayong magdalawang isip na pumunta agad sa inyong doktor para masigurado po ninyong safe po si baby. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.